Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa puntong ito, ang sandata ni Siwon ay nakatarak sa pader, nababalutan ng kumikislap na berdeng enerhiya, tila isang ilaw na nagbabadya ng panganib at kapangyarihan. Ang tatlong babae naman, na mga panauhin mula sa MA sect, ay nanatiling nakapako at balot sa matinding gulat ang kanilang ekspresyon. Ang kanilang mga matay hindi makaalis sa direksyon ng pintuan, parang hinihintay ang pagdating ng isang puwersang magbabago sa takbo ng laban. Pagkatapos, sa isang iglap na tila kumikidlat sa gitna ng katahimikan, ginamit ni Siwon ang kanyang telekinesis, buong puwersa niyang hinila ang kanyang sandata na nakatarak sa pader, at sa isang malakas na paglipad, tumilapon ito sa kabila ng silid, dahilan, hamampas ang bakal sa pader na parang kulog na bumagsak, nagdulot ng matinding pinsala at nag-uga sa buong paligid. Sa lakas ng impact, sumabog ang alon ng enerhiya, itinulak ang tatlong babae na parang mga daong tinangay ng unos, ngunit ang binata, walang pag-aalinlangan, sinunggaban ng sandata sa hangin gamit ang kanyang kasanayan, mahigpit niya itong hinawakan, tila ba ang sandata ay naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Naghanda siya para sa labanan, at bawat hakbang na kanyang ginawa ay puno ng kumpiyansa, mabigat, at nagbabadya ng kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumapit sa grupo, sandata sa bawat kamay, parang isang mandirigmang bumababa mula sa alamat. Samantala, nang masilayan yun, nanlaki ang mga mata ni Hayang, nagulantang siya, sapagkat agad niyang nakilala ang ghost grabbing technique, isang kasanayang hindi basta-basta ipinapakita. Sa panig ni Ji-Yumhua, agad niyang sinubukang palamigin ang loob ng batang pinuno ng angka ng Tang, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumugod na si Cheng Yong, naglalagablab sa galit, sumigaw siya ng buong puwersa, tinatanong kung paano nang ahas si Siwon na atakihin ang grupo mula sa MA sect. Ngunit sa halip na matakot, mabilis na sumugod si Siwon, malamig ang kanyang tinig, mariin niyang sinabi na matagal na niyang nalaman ang masamang intensyon ng kanilang pagdating. Habang nag-channel ng gintong enerhiya si Changyon sa kanyang espada, agad niyang ipinasya na gamitin ang Art of the Storm Sword, isang teknik na kayang magpabagsak ng kalaban sa isang suntok, ngunit bigla na lamang natigilan si Siwon, sapagkat sa kanyang harapan ay bakas ang matinding pagkagulat, tila may nakitang hindi inaasahan. At doon, sa isang mabilis na galaw, agad na inatake ng leader ang batok ni Changyon, sa isang iglap, nawala ng malay ang dalaga at bumagsak sa sahig na parang isang bulaklak na pinutol sa gitna ng pamumulaklak. Malamig na tiningnan ng leader ng sekta ang kanyang walang malay na alagad, walang bakas ng damdamin sa kanyang mukha, sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang balikat ng dalaga, at walang pag-aalinlangan, itinapon ito patungo sa direksyon ng isa pa nitong alagad na nasa kanyang likod. Ngunit hindi natakot ang binata, sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang atake, isang slash na nababalutan ng berdeng liwanag, tila kidlat na bumabagsak mula sa langit. Subalit, sa isang nakakagulat na sandali, hinarang ng leader ang talam gamit lamang ang kanyang kamay. Huli na para siya'y makaiwas, at sa banggaan ng dalawang lakas, sumabog ang enerhiya na nagpagalaw sa buong silid. Ang dalawa, parehong mandirigma, bahagyang napaatras, ngunit sa kanilang mga mata, nagliliyab ang apoy ng isang labang hindi basta-basta matatapos. Samantala, makikitang akay-akay ni Hayang ang walang malay na si Changyon, nanginginig ang kanyang mga kamay, nakatitig sa gitna ng labanan, at bakas sa kanyang mukha ang halong gulat at takot. Sa desperadong tinig, tinawag niya ang pangalan ng kanyang master, umaasang maririnig siya sa gitna ng kaguluhan. Sa puntong yun, nag-channel siya ng enerhiya sa kanyang sandata, bawat pintig ng kanyang puso ay tila nagiging apoy, at sa isang mabilis na galaw, tinarget niya ang babae gamit ang projectile, ang bilis nito'y hindi kapanipaniwala, parang kidlat na dumudurog sa katahimikan, ngunit sa bawat pag-atake, walang kahirap-hirap itong nasesalag ng leader, na para bang ang kanyang mga kamay ay bakal na hindi matitinag. Humanga ang leader, sapagkat kahit sa harap ng kanyang matinding lakas, hindi natitinag ang binata, neralis niya na si Siwon ay hindi ordinaryong martial artist, may nakatagong kapangyarihan na hindi basta-basta may lalantad. Sa sandaling yun, sinipa ng malakas ni Siwon ang sahig, ang alon ng enerhiya ay kumalat, itinulak ang kanyang katawan sa isang bagong, mabilis, at tumpak na atake. Naintindihan niya na ang mga medical technique ay hindi lang ang gusto makita ng Grandmaster, saad pa ni Ji-Yumhua, habang nakamasid sa binata.
Mabilis na itinapon ni Siwon ang puluhan ng kanyang sandata, punyal na tila naging isang projectile. Ang leader, sa kanyang pag-iwas, inakala na ang tunay na atake ay magmumula sa kabilang direksyon, ngunit nang siya'y lumingon, nagulat siya nang makita si Siwon, nakangiti, kalmado, at puno ng kumpiyansa. Samantala, malakas na sumigaw si Hayang, desperado, nang makita ang kanyang guro na tila nakakulong sa estratehiya ng binata. Sa isang iglap, inikat ng leader ang kanyang mga mata, at doon niya naunawaan ang tunay na intensyon, ang atake ay hindi mula sa harapan, kundi mula sa likuran. Sumugod si Siwon, may sigaw ng digmaan, at ibinagsak ang malakas na atake gamit ang puluhan ng sandata. Ngumalit ang babaeng leader, naramdaman niya ang pangungutya sa kanya ng binata, bakas sa kanyang mukha ang matinding galit habang nagcha-channel ng gintong enerhiya sa kanyang palad. Sa isang iglap, mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Siwon, itinulak niya ito sa ere, at habang nakabitin ng binata, naghanda siya ng nakamamatay na atake. Nag-channel ng enerhiya sa kanyang kamao, at sa isang iglap, pinakawalan ng palm strike, malutong itong tumama sa sikmura ni Siwon, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit at matilapo ng ilang metro sa loob ng silid. Samantala, nagising si Chang Yun, hawak ang kanyang batok na may kirot, tinanong siya ng isa kung ayos lang siya. Ngunit agad niyang ibinaling ang tingin sa gitna ng labanan, nagtaka siya sa kanyang nasaksihan, ang guro at ang binata, magkatapat sa gitna ng silid, tila dalawang Diyos na nagbabanggaan. Sa sandaling yun, nanlaki ang mga mata ng leader ng sekta, may pagkamangha, parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, huminga ng malalim si Siwon, pinunasan ng dugo sa kanyang bibig, at tumayo, hinarap niya ang kalaban ng walang bakas ng takot, handa para sa susunod na yugto ng kanilang digmaan. Inisip ng leader na sobra na ang kanyang ibinigay, lahat ng lakas ay nailabas na niya nang hindi namamalayan, ngunit sa sahig, kumikinang ang sandatang punyal ni Siwon, tila nagbabadya ng kapalaran, hindi makapaniwala ang leader na ang isang 20 taong gulang na binata ay kayang gumamit ng ghost grabbing technique ng may ganoong kasanayan. Ngunit, biglang may sinulid na pumulupot sa puluhan ng punyal ni Siwon, tila isang mahiwagang hibla mula sa kawalan, hinailan nito ang sandata pabalik sa kamay ng binata, natigilan si Ji-Hua, bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat nang masilayan ang kakaibang pangyayaring yun. Dahil hawak na niya ang dalawang sandata, humarap si Siwon sa bagong yugto ng labanan, bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at determinasyon, parang isang mandirigmang isinilang para sa digmaan. Nagtaka ang leader, sapagkat hindi niya moari kung anong uri ng martial art ang gumagamit ng sinulid, tanong niya sa sarili, umabot na ba siya sa ganitong level ng mag-isa? Samantala, habang nakamasid ang dalawang alagad, biglang lumitaw ang mga bagong nilalang sa loob ng silid, at doon, sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang ama ni Siwon, sa kanyang tinig na parang kulog, nagbigay siya ng utos sa mga martial artist ng Tang Clan. Sa isang malakas na sigaw ng digmaan, inutusan ng Tang Clan head ang kanyang mga tauhan na dakpin ang mga mapangahas na kalaban, agad na sumugod ang mga gwardya, walang takot, at pinalibutan si Gaimhea, natigilan ito, sindak at takot ang bumalot sa kanyang katawan. Samantala, habang duguan ang bibig, nagulat si Siwon. Mariin niyang tinanong sa sarili kung bakit naroon ang kanyang ama sa sandaling yun, ngunit bigla na lamang siyang nawala ng malay, bumagsak sa sahig, at agad siyang nilapitan ng kanyang kapatid at elder, desperado nilang sinisigaw ang kanyang pangalan, protektado siya sa gitna ng kaguluhan. Si Hayung, puno ng pag-aalala, tinangkang lumapit upang makita ang kalagayan ni Siwon, ngunit agad siyang pinigilan ng kapatid ng binata, mariin siyang sinabihan na huwag na lalapit, huminto si Hayung, nahihiya, at sinabing gusto lang niyang tumulong, ngunit galit na tinitigan siya ng kapatid ni Siwon, at sa isang nagbabantang tingin, mariin niyang sinabi na ayaw niya sa paulit-ulit na salita ng dalaga, kaya dapat siya'y makinig. Makaraan ng ilang sandali, dinala tayo sa Storm Hall, isang napakalaking palasyo sa loob ng lupain ng angka ng Tang. Sa loob nito, nakaharap ang grupo mula sa Aimei sect sa konseho ng mga elders ng Tang Clan. Sinubukan ng leader na ayusin ang sitwasyon. Sinasabing kilala niya ang pinuno ng angkan mula pa noong kabataan nila, at ito'y isang malaking pagkakamali, ngunit malamig na tinanong ng Tang Clan head kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang pagkakamali, mariin niyang itinuro ang katotohanan, itinago nila ang kanilang pagkakakilanlan at pumasok sa lupain ng Tang Clan nang walang abiso. Dagdag pa niya, nakakapagduda ba na ang Tang Clan ay may pasensya? Agad namang sumagot si Ji-Hua na hindi yun ang kanyang sinasabi, ngunit bigla,
Mahigpit na sinarado ng Tang Clan head ang kanyang kamao at inihampas ito sa mesa. Ang kanyang galit ay naging hayag, at mariin niyang tinanong, ang pagkakamali ba ay ang sinaktan mo ang aking anak ng buong lakas? Matalim ang mga tingin ng ibang elders, puno ng hinala, nagtanong sila kung dumating ba ang leader upang tapusin ang trabaho ng iba. Mariin, kahit kinakabahan, sinabi ng babae na walang katotohanan yun. Ngunit hawak na ng pinuno ng angkan ang puluhan ng kanyang espada, handa sa anumang mangyayari. Samantala, mariing sinisi ni Changyon ang kanyang sarili, iniisip niya na hindi sana ito nangyari kung hindi siya ang naunang umatake. Sa parehong sandali, si Hayong naman ay bakas sa mukha ang matinding pag-aalala para kay Siwon, umaasang hindi siya malubhang napinsala. Ngunit bigla, napalingon ang tatlo sa likod. Nagulat sila nang marinig ang papalapit na tao sa loob ng silid, isang presensya na magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Pagkatapos, pumasok ang ating bida sa Storm Hall, bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng kumpiyansa, at ang kanyang posture ay napaka-imposing, tila isang batang pinuno na isinilang upang pamunuan. Sa malamig na ekspresyon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng angkan, at magalang na binati ang leader ng Tang Clan. Ngumiti siya, nag-alok ng tapat na paghingi ng tawad, at mariing sinabi na siya'y nagdulot ng hindi kinakailangang pag-aalala. Nang marinig yun, agad napatayo ang Tang Clan head, puno ng pag-aalala, at tinanong kung maayos ba ang pakiramdam ng kanyang anak. Mabilis namang sumagot si Siwon, sinabing nakabawi na siya ng lakas matapos magpahinga. Bahagyang tinapat ng binata ang kanyang balikat, at sa isang mapagkunwaring ngiti, inilahad na nagsinungaling siya. Sinabi niyang nagkaroon lamang siya ng pagkapagod mula sa pag-aalaga ng maraming pasyente, ngunit mariing nagtanong ang pinuno ng angkan kung hindi ba siya nagkaroon ng internal injuries sa labanan. Nagkunwari si Siwon na walang siyang alam, at nagpakita ng gulat na ekspresyon, tila ba inosente sa sinasabi ng kanyang ama. Samantala, si Hayong, bakas ang pagkalito sa kanyang mukha, malalim na napaisip, alam niya sa sarili na dapat nasugatan si Siwon ng divine energy, ngunit mariin niyang sinabi na ito'y isang pagkakamali. Humingi ng tawad ang bida sa lider ng sekta, mariing sinabing misunderstanding lamang ang lahat ng nangyari. Pagkatapos, humarap si Siwon kay Jiumhua at nagbigay ng respeto. Hindi niya inaasahan na darating ang pinuno ng sekta ng personal. Humihingi ako ng paumanhin sa paglalagay sa inyo sa mahirap na kalagayan. Pinuno ng sekta, narinig ko na may isang banal na manggagamot na magbibigay sa akin ng mga aral, ngunit hindi ko inaasahan na ang mismong pinuno ng sekta ng MA ang darating ng personal, saad ni Siwon na may paggalang. Dagdag pa niya, hindi ko yun agad na pagtanto at wala sa lugar kitang inatake. Muli akong humihingi ng paumanhin sa aking kakulangan sa pagkilala kung sino talaga kayo. Napatanong si Jiumhua kung ano ang ibig sabihin ng binata, ngunit sa isang diskretong malamig na tingin, kinausap ni Siwon si Jiumhua sa pamamagitan ng isip, hiniling na huwag na siyang magsalita at maghintay na lamang. Samantala, mariing nag-usap ang mga elder, isa lang ba talaga yung hindi pagkakaunawaan, tanong ng isa, sagot ng isa pa. Totoo yun, kung naging seryoso siya, imposibleng nakatayo pa ng maayos ang batang Panginoon sa ngayon, dagdag ng isa, ibig sabihin, siya ay napili ng banal na manggagamot. Sa parehong sandali, seryosong kinausap si Siwon ng kanyang ama sa pamamagitan ng isip, sinabi nito na pinapalampas niya lamang ang lahat alang-alang sa ikabubuti ng kanilang angkan, at hindi niya kailangang pilitin ang sarili. Alam ng kanyang ama na pinipigilan lamang ni Siwon ang kanyang mga pinsala, ngunit nanindigan ang binata, mariing sinabi na nagkukunwari lamang siya. Nagulat ang pinuno ng angkan, mariing nagtanong kung bakit niya ito gagawin, sabay diskretong pagkuyom ng kanyang kamao, ngunit sa seryosong ekspresyon, naghanda ang batang pinuno para sa susunod na bahagi ng kanyang plano. Dahil dito, seryosong tinitigan ng ama ang kanyang anak, tahimik, ngunit puno ng pag-iisip, parang sinusuri ang misteryosong kahilingan nito. Tanong pa ng kanyang ama, habang parehong seryosong nakatingin sina Siwon at ang leader ng MA sect, kung ano kaya ang sinusubukan nitong gawin o play na plano. Sa sandaling yun, nagbigay ng masamang ngiti ang bida, mariin niyang sinabi sa babae na huwag mag-alala sa darating. Pagkatapos, sa isang ngiting puno ng misteryo, sinabi niya na ireresolba niya ang mga isyu sa pagitan ng dalawang grupo, ngunit ito'y may napakamahal na presyo.